Ayan, nandito tayo ngayon sa Seoul Station. Bibili tayo ng ticket, papunta tayo sa ibang city dito sa Korea. Punta tayo ng Daegu. Iba talaga kapag meron kang sariling pondo no? Hindi katulad ng mga bayarang mga vlogger na loyalista dyan, tulad ni Haring Becky. Talagang kapit na kapit at umaasa sa kanilang iniidolo, no? Ayan, hindi tulad natin, syempre nakakapag-travel tayo, relax lang, di ba? Ganyan ang masarap na buhay, ayan. Di ba? Hindi natin kailangan na umaasa sa pagbabayad ng kung sino man, dahil tayo, ang ginagawa nga natin, may kusang loob talaga na tumutulong tayo para kay VP Sara at para sa bansang Pilipinas. Itong pagiging makabayan kasi natin, no? Ito ang nakikita kong susi talaga para makaahon na yung bansa natin. No? Hindi natin kailangan lagi na kikilos tayo kapag may bayad lang. Halimbawa, pagka sa mga municipalities, no, sa mga syudad dyan, tutulong lang ba kayo kapag babayaran kayo ng inyong mga barangay captain o mga mayors? Hindi dapat ganun ang mentality, mga kanoypi. Kailangan may kusang loob kayo. Basta ang iniisip nyo kasi ang long term, di ba? Yan ang outlook nyo dapat. Hindi lang yung para sa ngayong araw, para sa ngayong linggong to, no? Kasi God will provide eh. Hindi nyo kailangan na mamroblema sa inyong future, no? Kasi si God, taalagaan tayo, hindi tayo pababayaan basta tayo ay lulugar sa tama. Kung habulin nyo yung mga illegal na bagay at mga paraan, di ba? Pagbebenta ng illegal na droga o umaasa sa mga korap na politiko, di ba? Diyan magagalit ang ating Panginoon. Maaring meron kayong ipangkain ngayon o ipantustos dahil sa mga illegal na gawain o inegosyo, no? Pero long term niyan, ipapahamak kayo niyan, no? Long term niyan, kawawa ang inyong mga anak, ang inyong pamilya. Kasi parang binibenta nyo na ang inyong mga dangal. Parang pinagpapalit nyo na ang kinabukasan, hindi lang ng pamilya nyo, kundi ng bansang Pilipinas, no? Ang bansa natin lahat. Dahil nga, ayan, kikilos lang yung iba dyan kapag meron silang naukuha, may napapala silang bayad, no? Lalo na nga dito sa bangag na administrasyon, no? Ang gagaling nilang bumanat. Talagang todo kayo mag-memorize ng script, di ba? Mag-research. Siyempre, naka-payroll nga di ba? Maganda yung katulad natin, no? Itong ginagawa ko to, sana dumami rin ng mga magsasalita at maghahayag ng kanilang saloobin, no? Hindi ako natatakot na balang araw o sometime may mag-take over sa akin dito sa ginagawa ko to, no? Matutuwa pa nga ako dahil kahit papano na-influensyahan ko kayo na magsalita din. Hindi ako dito nakikipagkompetensya kahit kanino. Walang mawawala sa akin dito. Dumating man ang puntong malaos ako kasi kahit papano meron na akong na-share sa inyo mula pa nung unang nagbablog ako. At sapat na yun para sa akin. Hindi ko na kailangan na talagang kumita pa, no? Hindi naman yan ang habol natin dito Ang gusto natin talagang masaksiyan umangat ang ating bansa. Talagang mabago ang mga bulok na sistema sa bansa natin, no? At yun nga, makatulong tayo kay VP Sara kapag siya ay naupo na bilang Pangulo, diba? Yan ang vision ko talagang hindi nalalayo yan dahil nga sa dami ng sumusuporta at nagmamahal kay VP Sara, kailangan din niya siyempre ng mga taong magiging loyal, no? Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mismong bansang Pilipinas, no? Kasi kapag loyal ka sa bansa mo, sa Pilipinas, talagang sisiw na lang yung magiging pagtrato mo sa mga politiko na mga responsible, no, tulad ni VP Sara. Kumbaga, kung sumusuporta ka sa isang politiko, plus points na lang yun. Madadala na yun kapag merong ang malasakit para sa bayan mo, no? Kaya yan, hanggang dito muna tayo. Balitaan ko kayo sa ating magiging biyahe patungo dun sa Daegu. Mag-explore din tayo ng mga iba pang mga lugar doon na hindi pa natin napuntahan dito sa Korea. So yan, lagi ko kayo i-remind na lagi lang kayong maging makabayan nang sa ganun ang Pilipinas ay maging Singapore one day. So hanggang sa muli, yan yung pinakasiga sa mga siga. Tigasing Noy.